Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Bombo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ngayong linggo, mga kabombo, ating alamin ang mga varieties ng kamoting kahoy. Minsan na natin itong naitampok dito sa ating programa, ngunit marami pa tayong kailangang malaman at patungkol sa pagtatanim ng kamuting kahoy or itong tinatawag nating cassava. Ang pinakamapinsalang pesteng kulisap ng kamuting kahoy ay ang mga spider mites at scale insects. Magbomba lamang ng nararapat na pestisidyo kung kinakailangan. Ang cassava, bacterial wilt at cercospora leaf spot ang mga karaniwang sakit ng kamuting kahoy. Gumamit ng mga pananim na walang sakit, alisin at sunugin ang mga halamang may sakit. Pagdating naman sa pag-aani, walang buwang pagkatanim, magsample upang malaman kung magulang na para anihin ang mga lamang ugat. Anihin ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamay kung buhaghag ang lupa. Sa mga bahagyang matigas ang lupa, gumamit ng bar, ibaon ito sa lupa upang magsilbing lever o paraanan ang tabihan ng halaman ng ararong hila ng hayop. Kung mag-aani gamit ang kamay, putulin muna ang tangkay, ngunit mag-iwan ng kaunting bahagi sa may puno ng halaman na siyang magsisilbing hawakan kapag binunot na ang lamang ugat. Putulin ang mga lamang ugat mula sa tangkay sa pamamagitan ng matalas na itak. Tanggalin ang lupang nakadikit sa mga ugat gamit ang isang patpat. Ibenta agad ang ani o iimbak ang mga ito sa kanlong lugar. Alamin natin ang mga variety ng cassava. Meron tayong tinatawag na Lakan 1 or itong UPL CV-2. Inaasang ani ng sariwang ugat nito ay ang 32 tons bawat ektarya. Tamang gulang, 10 buwan matapos itanim. Maraming maaaring paggamitan na ang kasabang Lakan 1, angkop bilang pagkain o para sa paggawa ng harina at pagkain sa hayop. Nagtataglay ng dilaw na lamang ugat at kulay gatas na root cortex o ubod ng ugat. Dry matter content ng lamang ugat ay 45%, harina 33%. Matibay din or di tinatablan ng cassava, bacterial blight at leaf spot ang Lakan 1. Meron din tayong tinatawag na Sultan 6 or NSIC CV-25. Sa bawat ektarya, maaari tayong umani ng 39.1 na tonelada ng kamuting kahoy bawat ektarya. 10 buwan matapos itanim, pwede na itong anihin. Pang-industrial, angkop na gamitin sa pag-agawa ng harina at pagkain sa hayop ang Sultan 6. Nagtataglay ito ng puting lamang ugat at kulay rosas na root cortex o ubod ng ugat. Ang dry matter content nito ay 35% at ang harina ay 23%. Matibay din ito sa spider mites, scale insects, and bacterial blight. Katamtaman lamang ang resistensya laban sa leaf spot ng Sultan 6. Meron din tayong Sultan 7 or NSIC CV-26. Sa bawat ektarya ay maaaring umani ng lamang ugat ng 37.9 na tonelada ng kamuting kahoy. 10 buwan matapos itanim, pwede na rin itong anihin. Angkop ito sa paggamit o paggawa ng harina at pagkain sa hayop. Nagtataglay ito ng puting lamang ugat at kulay rosas na root cortex o ubod ng ugat at ang dry matter content naman ito sa lamang ugat ay 34.8% at ang harinang 22.8%. Matibay sa spider mites, scale insects, and bacterial blight. Patamtaman ang resistensya laban sa leaf spot. Meron itong pagkakahawig sa Sultan 6. Meron din tayong Raha 3 or NSIC CV-39 na asahan ng ani ng sariwang ugat nito ng 37 na tonelada sa bawat ektarya. Makalis ang 10 buwan, matapos itong itanim, pwede na rin itong anihin. Angkop na gamitan sa paggawa ng harina at pagkain sa hayop ang Raha 3. Nagtataglay ito ng puting lamang ugat at kulay rosas na root cortex o ubod ng ugat. Ang dry matter content ng lamang ugat nito ay 37.2% at harinang 23.7%. Matibay hanggang sa katamtaman ang resistensya laban sa mga pangunahing insekto at sakit sa kamuting kahoy. Araruhin at suyurin ang lupa gamit ang traktora. Kung gamit ng hayop o kalabaw sa paghahanda ng lupa,
Gumawa ng ridges o palupo na may agwat na 1 metro. Maglagay ng compost o tuniyong dumi ng hayop, 50 supot kada ektarya, habang inihanda ang bukid upang ganap na maihalo ito sa lupa. Kumuha ng mga pananim sa mga sanga o tangkay ng kamuting kahoy na may gulang na 8 buwan at walang insekto at sakit. Putulin ang mga tangkay ng 20 to 25 centimeters ang haba. Ayusin o pagsamasamahin ang mga pananim ayon sa bahagi ng tangkay kung saan kinuha ang mga ito, sa puno o ibaba, gitna o sa dagong itaas. Itanim ang mga ito ayon sa pagkakasama-sama. Magtatagal ng hanggang 3 buwan ang mga tangkay na inimbak sa mga malamig at kanlong lugar. Agad na itanim ang mga ito upang mas mainam ang pagsibol. Kung paghahambingin ang pagsibol at ang ani ng lamang ugat ng harina, mas mainam na pananim ang mga bahaging pinutol mula sa mga puno o dakong ibaba kaysa sa galing sa itaas ng tangkay. Magtanim sa layo ang buwat na 1 metro sa pagitan ng isang tuktok o palupo at 75 meters sa pagitan ng butas na tataniman. Magtanim ng bahalang na lupang medyo tuyo, kataas, walang takip o tabon, ang 3.5 centimeters na lupang basang-basa o sa panahon ng tag-ulan o medyo nakatagilid kung kainaman ang pagkabasa ng lupa. Magtanim sa tudling kung tag-araw o sa palupo kung tag-ulan na. Taniman muli ang mga bakanting butas sa 2 linggo matapos magtanim. Maglagay ng 6 na bago supot ng abonong complete bawat ektarya bago magtanim. Bahagyang tabunan ng lupang abono, maglagay ng pasunod na abono 2 bag ng urea, 2 buwan pagkatanim. Ilagay ang pataba sa isang band or 15 centimeters ang layo buwat sa puno ng halaman. Agad na patubigan ang bukid upang matunaw ang abono. Magpatubig kung tag-araw lalo na sa unang 3 buwan pagkatanim. Magpatubig lamang kung kinakailangan sa panahon ng tag-ulan na. Maggama sa unang 2 buwan, magtastas or off-bearing 3 hanggang 4 na linggo pagkatanim at magsampay o magsurko or heal up pagkatapos ng 2 hanggang 4 na linggo. Huwag maggamas matapos sa 2 buwan, pagkatanim, bunutin, putulin lamang ang matataas na mga damo. At dyan nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!